Hindi niya maunawaan kung bakit tuwang-tuwa ang lahat kay Mark. O marahil ang hindi niya maunawaan ay kung bakit inis na inis sa kanya ang lalaki. Wala naman siyang ginagawang masama rito. Gusto niyang mapalitan ang imahe nito sa kanyang isip. Maya-maya ay dumating ang mga kababaihan na tila tuwang-tuwa na tumulong. Panay ang bida ng mga itong nararapat lamang daw na maghanda ang mga ito para kay Mark sa laki ng utang na loob ng mga ito sa lalaki. "Saan po kayo kumuha nito mga panghanda?" tanong niya. "Kami mayroong supply sa rancho. Nagkaisa ang lahat na ihanda na lamang ang rasyon. Kumpara naman kay Mark, bakit hindi?" Dahil nakakainis po siya. Masama pa ugali niya. He's a snob. Who the hell does he think he is? Like I owe it to him that we shared dinner. No way. Man fall in line to date me and he would act all conceited, telling me off on our simple dinner just because I asked him a question. Nice. Hindi na siyang kumibo. Pagkalipas ng 2 oras ng pagtulong ay nagpasya siyang umuwi na. Ayaw niyang maubos ang araw ng pahinga niya sa paghahanda sa birthday ni Mark. Manigas ito. Naglakad-nakad na lamang siya at inaliw ang sarili sa mga tanawin. Being in a farm like that was not as bad if she were just there for a vacation. Mag-e-enjoy pa siguro siya. Pero ganung magtatrabaho rin siya ay hindi niya ma-enjoy ang tanawin. The place was stunning. Masyadong mayaman ang radyo na iyon. Halatang alagang-alagang lupain. Wala siyang natatanawang bakanteng lupa o lupang nasasayang sa kawalan na nakatanim o nakatayong maaaring gamitin ng rancho. Naaliw siya na mamasyal. Kahit sino siguro ay maaaliw sa ganda ng tanawin. Mayroong bundok sa di kalayuan na hugis boobs. Napakahigik siya ng naisip. But the sight was very pretty. Kitang-kita sa sagana pa ang puno sa bundok na iyon. Sana hindi marating iyon ng mga nagtotroso. "Ma'am," napalingon siya. Nakita niya si Benek, isa sa mga nagtatrabaho sa taniman. Nakangiti ito sa kanya. "Ano yun?" "Napagkasundaan po namin na gawin talagang surprise ang birthday ni Senyor, kaya hihingi po sana kami ng tulong sa inyo. Kung maaari po sanang isama niyo muna si Senyor at dalhin na lang sa village ng bandang 6:00. Ang village na tinutukoy nito ay ang bayanan ng mga manggagawa ng rancho. Ilang barangay na iyon sa laki. Kasi po, maya-maya lang mag-iikot-ikot na yun at makikita na naghahanda kami. Kung pwede lang naman po." Bakit bang hirap tumanggi sa mababait na tao? Tumango siya at hinatid na siya nito pa uwi. Panay ang pagsasabi nito sa kanya na kailangang hindi makarating si Mark sa village. Pagdating niya sa mansyon ay naabutan siya ni Mark na palabas na. Mukhang mag-iikot na nga ito. "Saan ka pupunta?" tanong niya rito. "Mag-iikot na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga para bukas? Maaga kang magising. Sabi ka na nga ng sabi na kulang ka sa pahinga pero ayaw mo namang magpahinga." "You can't live." "And why not?" "Because I have something important to tell you." Matagal siyang pinagbasdan nito. Tila hindi naniniwala sa sinabi niya. Ganun pa man ay muling pumasok ito sa bahay. Sumunod na siya rito. Hindi naman niya alam kung ano ang importanteng sasabihin niya rito. Pasado 3:00 pa lamang. Kailangan niyang aliwin ito sa loob ng mahigit 2 oras. Parang hindi niya kaya. "Ano yun? Hindi mo man lang ba ako aalokin ng maiinom? Is this going to take long? Can't it wait till later? Kailangan kong tingnan ng mga hayop. May mga may sakit ang bisiro kagabi." "Galing na ako kanina lang sa bisiro. Okay naman sila." Pagsisinungaling niya, ni hindi niya alam ko anong bisiro. Mahalaga talaga ang sasabihin ko at hindi pwede maghintay hanggang mamaya. Mukhang naiirita na ito na nagtataka. Bakit ayaw mo pang sabihin kung ano? Sabihin mo na kung mahalaga pala at hindi nakapaghintay. May sakit ka ba? Iyon ang una niyang planong sabihin. Ngunit doktor ito. Madali para ditong mabisto na wala siyang sakit. Umiling siya. "May umaaway ba sa'yo? Did anyone from the ranch treat you badly? Sabihin mo agad at makakaasa kang gagawa natin aksyon yan." Nabahira ng pag-alala ang tinig nito. "No, it's not that. As a matter of fact, they are all very nice to me." "Then what is your problem?" I am so sad." "What?" "I am
so sad to the point of breaking down. I am pathetic, I know that, but I am sad. I think I am losing my mind over it. Then go home. I don't want a crazy woman running around the ranch. No, it's not like that. It's something very personal. I need to talk to someone who doesn't know me personally and doesn't know my family and friends. Someone like you. I hope we can talk about it. Maybe later. Akmang tatayo na ito nang hawakan niya ang braso nito at maparasing hinigit at topo. Napaupo uli ito at sa pagkakataong iyon ay sa tabi na niya. Nakakahiya sa mga tauhan ko ang tanging hiling ng mga ito sa kanya ay hindi pa niya magagawa. Niyakap niya si Mark. Please hold me. You are insane, woman. Maybe, but please hug me and make me feel better. Nakayuko lamang siya. Hiyang-hiya na ngunit naroon na iyon. Malalaman din nito mamayan ay sa lamang pakulo iyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Crazy woman, muling sambit nito. But this time, he placed his arms around her shoulders and pulled her near. Bigla siyang napalunok. Hayon na naman ang amoy nito. Mabining bango. His warmth felt so good. Parang gusto niyang kailanman ay huwag nang umalis sa mga bisig na iyon. Is this enough to make you feel better, babe? Dagli siyang tumingin sa mukha nito. Hindi niya alam kung nang-iinsulto ito, nanunodyo o very warm. Pagdating sa lalaking ito ay mahirap mahulaan kung ano talaga ang tumatakbo sa isip nito. Better. Good. Now, I have to go. Unless you want to feel better again. Maybe this time, you want to feel great. Hindi niya nagugustuhan ang uri ng pagkahangisi nito. Ngunit kasabay ng inis niya ay parang may nabuhay na kung anong tukso. It was crazy. How could she desire this man when he was hateful? Oo nga't wala siyang totoong problema pero hindi nito alam iyon. Sa halip na maging helpful ito gaya ng gagawin niya, marahil ng kahit sinong matinong lalaking nasa lugar nito ay pangisi-ngisi pa ito. Parang napakagri ng tumatakbo sa isip. At siya namang nabaliw na yata ng tuluyan ay may kung anong kilig at init na nadama sa undertone nito. Naisip niya ang fumes ng ebak ng baka at kabayo ang dahilan kung bakit siya nagkahaga noon. You're such a pig, anya rito. Bahala na kung magtungo ito sa village, wala na siyang pakialam. Why do you have to be like that? You could be okay, but your attitude is just... You know what? Just go. Leave me here. Is that what you really want? Sa pagkakagilalas niya ay bigla na lamang ito naghubad ng kamiseta nito. Absolutely gorgeous, bud. Because we can dance the tango all afternoon, babe. Ni hindi siya napangiwi sa choice of words nito. Kaya nitong dalhin iyon at maging ang mga kayabangan nito ay kayang-kayang dalhin nito. She knew a lot of women would want to be doing the tango with him all afternoon. Why do you have to take your shirt off like that? Binabastos mo ba ako? You said you're sad. This is the only cure I know for sadness. You're such a pig. Ulit niya, nanggigigil pero hindi mapigilan ng sarili na sumulyap-sulyap sa matikas na katawan nito. Don't look at me as if you want me, only you're pretending otherwise. Isinot uli nito ang kamiseta nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa sinabi nito. I'm promising you a great time, kitten. All you have to do is grab the opportunity. Like the show, this one doesn't come very often. Shut up. Hindi na nga kumibo ito ngunit nanatili sa mga labi ang ngising iyon. Are you feeling better now? Ang yabang mo. Buisit ka. I'll leave you here now. Tumalikod na ito at wala na siyang ginawa upang bumalik ito. Bahala na mga manggagawa. Baka kung ano pa mangyari sa kanila ni Mark at natitiyak niyang pagsisisihin niya iyon. He was a jerk. Ma'am, ipinapatawag po kayo ni Senyor. May kaunti po tayong salo-salo. Really? Halos hindi siya makapaniwalang ipinatawag pa siya ng lalaki. Naisip niyang baka naman si Nanay Iding lang ang nagpatawag sa kanya. Anong sabi niya sa'yo? Ipinapasabi lang po niya kay Nanay Iding na sunduin ko kayo rito. Sabi ko na nga ba, wala siyang balak na pakainin man lang ako pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. He really is a jerk.
Hindi na sana siya makakasama, ngunit wala siyang kakainin kung magpapaiwan siya sa kubo niya. Isa pa, alam niyang masarap magluto si Nani Ideng. Nang makarating siya sa village ay nakita niyang nagsisimula ng kasayahan. Pasado 6:00 na, may 2 baboy at 1 baka pang nililitsyon sa isang tabi. Mayroong sound system na bagaman basag ang tunog ng speakers ay sapat na upang pumailan lang sa mga masasayang musika. Nilapatan kaagad niya si Nani Ideng ng punong abala sa pag-aasikaso roon. Pasensya na po kayo kung hindi ko naawat si Mark na pumunta kaagad dito. Kumunot noon ito. Ano bang hindi naawat? Eksaktong 6:00 siya dumating. Salamat nga pala, Ineng. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi ka pa sumama kaagad dito. Siya naman ang nagtaka. Nang abutan siya nito ng plato ay kumain na siya. Ang pwestong itinuro nito sa kanya ay katabi ng pwesto ni Mark. Ang katabi naman ng mesa nila ay ang mga crew na mukhang 2 lang ang nagtatrabaho upang kunan siya. Parang lahat ng tao ay nasanay na sa mga ito. Parang kaibigan na rin kung ituring ng mga ito ang lahat. Pagkatapos niyang kumuha ng pagkain ay lumapit siya kay Mark. Where have you been? What? Ang sabi ni Nani Ideng, 6:00 ka raw talaga dumating. Saan ka nang galing? Are you asking me that because you were waiting for me to come back or forgot I asked? Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hindi yata magandang ideyang tabihan niyang lalaking ito. Ngunit naroon na siya. At ayaw niyang maisip nitong iiwasan niya ito. She was going to ride this train, only she wasn't paying. Sasakay lang siya. Hindi niya hahayaang umubra ito sa kanya. Naisip niyang kung didibdibin niya mga ito sa sinabi nito ay talo siya. Nagsimula na siyang kumain. Happy birthday, by the way. Where's my gift? She smiled at him. There's your gift. A smirk? That's your gift? That was a smile. I was expecting something with more action involved. Maybe a little thirsting with both of us sweating. A little rubbing, stroking, or licking. Dapat ay matigilan siya at mabastusan sa mga sinabi nito. Ngunit ibang epekto sa kanya ng salita nito. She was feeling uneasy. She could imagine him doing everything he said to her. Nababalo na yata talaga siya. Hindi siya makatingin dito. Nangangamba siya na mabasa nito ang nilalaman ng isip niya. Alam niyang gagamitin nito iyon laban sa kanya. What the hell is wrong with him? Think you're lucky and thank your lucky stars it's your birthday. Sabi na lamang niya habang tinitinidor ang lechon na hindi niya magawang isubo. Mahaba pa ang gabi. Nauubusin ko sa pagtulog pagkatapos kong kumain. Masarap magluto mga taga-rancho pero mukhang masarap ka. Why are you doing this? Doing what? Inabot nito ang kamay niya, saka pinadaan ang hintuturo nito sa kanyang balat. Doing what? Magkasunod ang naging paglunok niya. Hindi tamang ginagawa nito pero hindi niya alam at hindi niya mabawi ang kamay niya. Ang daliri nito ngayon ay umabot na sa braso niya. Mark, I love it when you say my name. At tinatawagan po natin ang ating bisita, ang bisita ng radyo, para alayin ng kanta ang ating senyor. Miss Tara, maaari po ba kayo maghandog ng kanta para kay Senyor Mark? Anang host sa isang baklang nagtagatanim din ng gulay. Salamat sa pagtawag nito. Nabawi niya ang kanyang kamay mula kay Mark. Bago pa kung ano mangyari, tumayo na siya at lumapit sa entablado. Hiniram niya ang gitara ng isang lalaki at pumesto sa gitna. Nakapagtatakang sa dami ng tinutugtugan niya ay ngayon lang siya kinabahan. Alam niyang kahit magkalat siya sa lugar na iyon ay okay lang. Marunong din naman siyang kumanta. Isa siya sa nagbabackup ng vocals kay River. Bago siya umakyat sa maliit na entablado, ay nasisiguro niyang mamaniin niya ang performance na iyon at sabik siyang makakalayo kay Mark. Nang naroon na siya at nakatingin na kay Mark ay parang umurong ang dila niya. Happy birthday, Anya. What's your favorite song, senyor? Nakatingin lamang sa kanya si Mark kaya ilang na ilang siya. Kung makatingin nito ay para ba sila lamang 2 ang tao sa lugar na iyon. Hiling niya ay wala nang makahalatang ibang tao. Ayaw niyang malaman ng iba kung ano man ang namamagitan sa kanila. Can't take my eyes off you.
he calmly said with a lazy and sexy smile on his face. Iniiwas na lamang niya ang tingin dito at saglit na kinapa ang nota ng kanta. Maya-maya nagsimula na siyang tumugtog. Sa tuwing titingin siya kay Mark ay nakatitig lamang ito sa kanya. Naiilang na siya at ilang ulit na muntik sumablay sa pagtipa. Pagkatapos niyang kumanta, masigabong palakpakan ang namayani. May ilan pang kumantang tauhan hanggang sa magsimula na ang sayawan. I gotta go home. Paalam niya kay Mark. Tila paliit ng palit ang distansya sa pagitan nila. Ayaw na niya na nangyari sa kanya, ng epekto nito sa kanya. Alam niyang sineseduce siya nito at malapit na siyang bumigay. Ayaw na niyang hanapan ng paliwanag ang nangyayari sa kanya. Naisip na lamang niyang matindi ang sex sa pilang lalaki at iyon na. Dance with me first. I really can't. I'm tired. But it's my birthday. Napatitig na rin siya sa mga mata nito at para siyang natatabulani. Nawala ang sigaw ng kanyang isipan na nagsasabing mali ang mahumaling siya sa lalaking ito. Hindi ito ang gusto niyang ma-inlove sa kanya. Wala sa plano ang ma-inlove siya. Isang buwan lamang siya sa lugar na iyon. Hindi yun ang kanyang lugar at halatang iyon ang lugar ni Mark. It won't work. Besides, it was quite obvious that Mark was only looking for something to quench his thirst. Alam na niya ang karakas ng mga lalaki. Ang mga lalaking may plano ay hindi ganun ginagawa. Ang lalaking may magandang hangarin ay hindi naguhubad sa harap ng babae at nagyayang makipagtango. It's just a dance. Damn it, don't think too much of it. Mga mag-asawa nagsasayaw. It was a slow song. Therefore, it required slow dancing. Sa umpisa'y nadadala siya sa mabining galaw ni Mark. He was gentle, ngunit hindi rin nagtagal iyon. Hinapit siya nito at binulungan. All I can think about is our version of the tango. What do you say? I can leave this party and we can dance the whole night away. It would be awesome. I would be licking you all over and you would be sighing in pleasure all night long. I am not a selfish lover. Bilang isang modernong babae ay nagtaka siya kung paano nakakaligtas sa mga kabaro niya ang mga ganoong litanya nito. He didn't seem to be the type who was not into women. Hindi rin mukhang kulang karanasan nito sa mga babae. Pero ang mga litanya nito ay mga litanya na kapagpapagamit ng ilang sampal mula sa mga kabaro niya. But really, he could handle it. He could afford to sound corny and conceited at the same time. He was one of the lucky few. Nagpasya siyang sakyan na lamang ang sinabi nito. I would love to, but I know that everyone prepared for this night. It would be a shame if you would leave early. Maybe next time? Bago pa ito makapagsalita, ay kumalas na siya mula rito at nagmamadaling tumalikod. Hindi na niya nagawang makapagpaalam sa ibang naroon. Tuloy-tuloy na siya nagtungo sa kwadra. She could use her horse. Hindi na lamang niya bibilisan ang patakbo roon. Isa pa, naroon din naman ang crew. Nang makabalik sa kubo niya ay kumuha kaagad siya ng tubig. Nasaid niya ang laman ng kanyang baso. Para siyang uhaw na hindi niya maunawaan. She felt uneasy. Magkakahalong nadarama niya. Para pa nga siya nanghihinayang na iniwan niya roon si Mark. Boy, 1 week in this ranch has already turned me nuts. Nahiga na lamang siya, pinilit ang sariling makatulog, ngunit hindi siya nagtagumpay at muntik na siyang mapatili nang marinig niya ang pagkatok mula sa pinto. Iniiwang niya lamang ng iyon ng kaunti. Gaya ng hinala niya, si Mark ang naroon. Hey, you look lovely. Mark, please. Please what? Itinulak lang nito ang pinto at wala siya nagawa upang pigilan nito. Kailangan niyang aminin na lahat ng ginagawa nito ay may dulot na pananabik sa kanya. Marahil ay dahil ibang-iba si Mark sa lahat. Marahil ay dahil iba ang lugar na iyon. Iba ang tukso sa kanya. Nabasa niya minsan sa isang artikulo na may kung anong kakaibang dating ang mga lalaking estranghero sa isang babae. Ganon din naman ang isang lalaki. Human nature ang makurious sa isang bagay na hindi nito alam kung ano at hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng iyon. And she was excited to find out. She wanted to solve this puzzle, this Mark puzzle, for he was a puzzle to her. Ayaw lamang niyang aminin.
Gusto niyang malaman kung ano ang kabuuan nito, kung bakit kakaiba ito, kung bakit tila hindi magaan ang kalooban nito sa kanya. Can this rough man be gentle? Or would he remain wild and untamed? Wala na itong sinabi sa kanya, basta na lamang hinagkan nito ang mga labi niya. It was a gentle kiss. Hindi niya inaasahan iyon, ngunit masarap sa pandaman niya. Until his lips began to get wild. Hindi pa man niya alam ay nasasakop na siya nito. She immediately decided she was going to enter uncharted territory. Bahala na. She would just look back at that one day and tell herself she enjoyed the ride. Hindi pa man nagsisimula ay nag-e-enjoy na siya. The man was able to bring out colorful sensations from within her just by kissing her. She was excited to find out what sensation he would bring by touching her. Isinandal siya nito sa pader. Ang mga kamay nito ay nagsisimulang maging mas mapangahas. There was touching and rubbing involved. And yes, soon there came licking. Mababalo na siya sa mga sensasyong nadarama niya. Iyon ang ipinako ni Mark. Natuklasan niyang may isang salita pala ito. She just closed her eyes and let him do all the work. Gustuhin man niyang ibalik dito ang mga ipinapadama nito sa kanya ay tila ayaw nito. Sa tuwing sasambitin niya ang pangalan nito at kikilos upang mahaplos ang balat nito, ay ibinababa nito ang kamay niya at sasambiting, "Stay put there." Kaya hinahayaan na lamang niya ito. Later, he was kneeling in front of her. He held her leg and put it over his shoulder. "Mark." "Lovely." Muli ay napapikit na lamang siya. It seemed he was so eager to give her pleasure until she felt like she was going to explode, and it felt like she did. Halos tumirik ang mga mata niya sa nakakabalo na sensasyong iyon. Muli ay natawag niya ang pangalan nito. "I love it when you say my name that way." Nito na bibahagyang ngiti sa mga labi habang patuloy na hinahagod ang kanyang buhok. "What about you?" Hinahapong sambit niya. Tumawa ito. "What do you think that's it?" "No, but don't worry. I got a feeling you can take care of me." Siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Saka muling naging malikot ang mga kamay nitong nagsasaliksik sa kabuuan niya. And when she felt like she was going to explode once again, their body joined together. Nakagat niya ang balikat nito sa sakit na nadarama niya. It was her first time. It shouldn't be, considering the number of men she had dated, but it was. Siguro sa likod ng kanyang isip ay naroon at nanatili ang mga pangaral sa kanya ng kanyang mga magulang at kapatid na kakatuwang sa pagkakataong iyon ay nalimot niya. "Are you alright?" "Perfect," bulong niya. Gusto niyang ituloy nito ang ginagawa sapagkat tumigil ito at nabahala siya. The pain she could handle, but not the thought that he was not going to get any pleasure from the act after everything he had made her feel. No way, ngunit mukhang ibig na talaga nitong tumigil. Naghiwalay ang mga katawan nila. Pumingit siya at ito ang napasandal sa dingding. "Why stop? You're in pain." "Pain? It's such a strong word. I'm not in pain and I want you to go on. If not, I would make you. Either way, this thing is pushing through." Ngumiti ito. "Alright, your wish is my command." She felt his hand over her buttocks. Sa pagkakataong iyon ay naging higit na maingat ito. She was just looking at his face while he was thrusting deep. She was overwhelmed by an emotion new to her. Hindi naging ganap na malinaw sa kanya kung ano ang emosyon na iyon. Basta kung ano man iyon, ay siyang nagiging dahilan upang mamasa ang mga mata niya. It was crazy. Ayaw niyang makita ni Mark iyon dahil baka maisip pa nitong nababaliw na siya. Hinaplos nito ang mukha niya, dahilan upang lalong mamasa ang mga mata niya. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Di naman ang maigi ang pag-iisa nila. At para sa kanya, hindi lamang isang pisikal na pagsasalo iyon. It was something else. It was a beautiful union of souls. Maaring ang opinion niyang iyon ay unilateral lamang, pero wala siyang pakialam. As far as she was concerned, she had found a deeper meaning to all that. Something that she knew she would never forget. "Tara,
Maya-maya sabi nito, niyakap siya nito na mahigpit, saka hinawakan ng gilid ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay umakyat sa kanyang tainga ang puso niya. Dinig na dinig niya ang pagtibok niyon. Malakas at buhay na buhay. Maikli pa rin ang pagitan ng kanyang paghinga. She was sweating all over. How sweet it was and how wild still. He afterglow of the act. Walang salitang pinangku siya nito patungo sa kanyang kama at maingat na ibinabaroon. Gusto sana niyang magkausap sila tungkol sa kahit anong bagay lamang, ngunit nagsimula na itong magbihis. Where are you going? Back to my party. You rest now. Tuluyan na itong umalis at siya naman ay nakitatagalgal lamang sa pintong nilalabasan nito. It would have been so much better if he stayed. Kahit saglit na saglit lamang, sana'y natili ito sa kanyang tabi. Didn't he realize it was her first time? At babae siya. Gusto niyang kahit paano hindi niya madama ang tanging pakay nito sa kanya, bagaman dapat ay naisip na rin niya iyon. He's still a jerk, but what an amazing love is he. Pilit na lamang niyang kinalimutan ng pag-alis nito. Baka naman masyado niya siyang umaarte, palibhasa ay hindi siya sanay sa ganoon. Siyempre nga naman ay may pagtitipon para dito. Kailangang naroon nito. Baka kinabukasan ay mag-uusap pa sila. Pumikit na lamang siya at nakatulog na. Nang magising siya kinabukasan ay bahagya ng maliwanag sa labas. Paspas siya ng pagkilos. Pinuntahan niya ang mansyon ngunit nakasara na iyon. Iniwan na siya ni Mark. Marahil ay naisip nitong kailangan niya ng pahinga. She smiled at the idea. Kahit paano natuwa siya. Gamit ang kabayo ay nagtungo siya sa bakahan. Mark was there. She smiled at him. But he said, "Bakit ngayon ka lang? Tanghali na." Tonong naninita nito. What? Hindi magkanda tuto si Tara sa pag-aayos ng lapel niya. Ang magiging usapan nila ni Mark ay hindi kailangang marinig na ibang tao, lalo na ng buong mundo. Tanghali na, dapat kanina ka pa. Isang linggo ka na rito, hindi mo pa rin alam ang sistema. Hindi pwedeng parating may gigising pa sa'yo. I turned the lapel off. You can stop saying awful things. Nainis na siya rito. I wasn't saying awful things. Pinagsasabihan lang kita kung anong tama. Pakiramdam niya ay napunta siya sa isang mundo kung saan uso ang amnesia. Ang bilis naman makalimot ng lalaking to. Nang nagdaang gabi lamang ay nagsalo sila sa isang mainit na tagpo. At ngayon, balik na sila sa dati. What the hell was the matter with him? Why are you doing this? Doing what? You damn well, you know that. Tuluyan na siyang napikon. Mas maganda pang sinabi na lamang nito sa kanyang walang kinabukasan kung ano man ang nangyari sa kanila at hindi yung ganung kunwari walang kamuwang-muwang ito sa nangyari ng daang gabi. He was not man enough. All the rugged, tough cowboy look didn't make him man. It only embellished him a jerk. You're such a jerk, you know that? Iniisip mong kailangan mag-ibang tingin na natin dahil sa nangyari sa atin kabe? You know the score. We did it. We both wanted it. Ganon kasimple. Walang binagong kahit ano yan sa bakit ka nandito at sa kung anong kailangan mo at kailangan kong gawin. Hindi titigil ang mundo ko dahil doon. You better snap out of it too. Asshole. Calling my names won't change a thing. Iba ang trabaho, iba ang usapang kama. It hurt to hear him say that. Usapang kama? Ang relasyon nila ay hanggang kama lamang. Nakapagtatakang nasasaktan siya. Kung tutuusin ay sino ba ito? Tama lang naman ang naakto nito. Kailangang umakto din siya ng ganoon na walang kahulugan sa kanyang lahat. Kung hindi ay talong-talo siya. Ganong malinaw na walang kahulugan dito ang lahat. At ano naman ang inaasahan niya sa isang tulad nito? San man ito magtungo ay mananatiling asshole ito. Mas maganda pang parati na lamang itong manatili sa rancho na iyon. At tama ito na kung ano man ang mayroon sila ay hindi na kailangan palawakin pa. It would remain on her bed. Doon lamang ang lugar niyon. Fine. Ano bang ipapagawa mo sa akin ngayon, senyor? Marami.
Tinawag nito ang isang tauhan nito. Pinasama siya nito sa lalaki. Mukhang gusto lamang siya nitong palayuin sapagkat pinasama lang siya sa mga bakang dadalhin sa damuhan. May iba-ibang klasifikasyon ng mga baka roon. May ibang espesyal na maliit ang kinakain. Mayroon din namang dinadala lamang sa damuhan. Kadalasan ay iyong matatanda na. Sige ma'am, ako na ang bahala rito. Kung gusto nyo, mamasyal na lang po kayo. Mayroon pong ilog sa banda roon. Napakalinis po roon. Hindi naman kayo maliligaw. Pinalagyan po ng senyor ng hagdang bato ang pababa roon. Hindi siya tatanggi sa ganong alok. Iniwan na niya ang kasama niya at hinanap ang ilog. Kasama niya ang crew. Minsan ay gusto niyang kausapin ng mga ito pero walang kwenta dahil hindi rin sasagot ang mga ito. Matagal bago niya narating ang ilog. Ang banda roon na sinabi ng kasama niya kanina ay malayo pala. Ganun pa man ay natuklasan niyang totoong mayroong simentadong daan pababa ng ilog. Matarik iyon ngunit madaling babain dahil sa hagdan. Nang makita na niya ang ilog ay ganun na lamang ang katuwaan niya. It was heavenly. Hindi masasabing malinis ang ilog dahil sa mga dahong naglalaglagan sa tubig, ngunit napakalinaw niyon. Sino mang maliligo roon ay hindi na kailangang mag-sunblock. Nalalambungan ng malalaking puno ng ilog. Nang ilublob na niya ang mga paa niya sa tubig ay napakalamig niyon. Nanghihinayang siya na wala siyang dalang swimsuit. Lumusong na sa tubig ang isang crew. Natawa siya. Ilog lang pala ang katapat ng mga ito. Maya-maya narinig niya ang tinig ng lalaking kasama niya sa pastulan kanina. May dala raw itong pagkain para sa crew at para na rin sa kanya. Doon na sila nananghali ang lahat. Hinahanap ba ako ni Mark? Tanong niya sa lalaki. Kasi kapag hinanap niya ako, sasabihin ko sa kanyang ikaw ang nagsabi sa akin dito na lang muna ako sa ilog. Walang sisihan. Ayaw mo akong pagawain. Opo ma'am, ako nang bahala sa inyo. Mabuti ka pa, ang amo mong visit, walang pakialam sa akin. Am I not good looking enough? Kahit wala akong makeup, maganda ako. That's why I am endorsing cosmetics. But your senior asshole is blind. Hindi na yata siya marunong kumilala ng magandang babae sa tagal na baka ay kabayo lamang ang nakikita niya. Ang sabi ng lalaki ay ibabalik nila sa kwadra ang mga baka bandang 4:00 kaya 2 oras bago sumapit ang oras na iyon ay nagsimula na rin siyang maglunoy. Kahit paano'y hindi magtatagal sa katawan niya ang basang damit niya. Ang ilog na iyon na yata ang pinakapaborito niyang spot sa lugar na iyon. Bago mag 4:00 ay pinastol na nila ang mga baka pabalik sa dapat kalagyan ng mga iyon. And then Mark saw her. Hindi na lamang niya pinansin nito. Mahirap nga lang iwasan ito, lalo na kung lumalapit pa ito sa kanya at hinahawakan ng braso niya. What is wrong with you, woman? Mukhang gigil na ito. What? Ang sabi naman niya, what's his name? Anyway, ang sabi niya sa akin, siya na raw ang bahala. Nagawa rin naman namin ang trabaho Masyado ka naman yatang malupit, senyor. Look at yourself. What? Ano bang gusto mong mangyari? Marip ka rito? Para kang bilyas na nagbuburles na sa harap ng mga tauhan ko. If you want a piece of action, tell me. Come to me. Naguluhan siya sa sinabi nito at tiningnan ng kanyang damit. Wala siya nakikitang mali sa suot niya. Nabasa lang siya. Pero kahit basa pa siya, hindi rin naman bakat ang katawan niya roon. Makapal ang panloob niya. Isa pa, doble-doble ang damit niya. Ano, may x-ray vision ba mga mata mo rito? I don't get it. Hinubad nito ang polo nito. Ibinalabal nito iyon sa kanya. Saka hinigit siya patungo sa kabayo nito. Mukhang mainit na ang ulo nito. Nakita nito ang kasama niyang lalaki kanina at sininghalan niyon. At pinayagan mo naman ang isang to? The rest of you, get back to work. Stop staring. Parang kay gaan-gaan na nagawa niyang maisakay nito sa kabayo.
Pagkatapos ay sumakay na rin ito sa likuran niya. She understood the meaning of the phrase, ride like a wind. Hindi na sila maabutan ng crew sa bilis ng patakbo nito, pero swabing-swabe. There she was, wet all over, with a half-naked man behind her. It was so Johanna Lindsay. It was so old school romance novel. Ang malaking kaibahan nga lang, nagagalit ang lalaki sa walang kabarang-barang bagay. Nang makarating sa mansyon ay binuhat siya nito hanggang sa loob. Hindi man lang sa kubo niya, kundi sa loob mismo ng mansyon. You're acting crazy, you know? Hindi ito umimek hanggang sa makapasok sila sa isang silid. Ibinaba siya nito sa tapat ng isang full-length mirror. He stripped his shirt she was wearing. Look at yourself. Hindi pa rin niya magets. Wala pa rin siyang makitang kaibahan sa itsura niya. Ganun pa man, ano bang nakikita nito na hindi niya nakikita? What's wrong? Kitang-kita na ang katawan mo. What's wrong pa rin ang tanong mo? Yes, I could see that the water made the fabric cling to my body, but my nipples don't show. My vagina doesn't show either. So what's big frigging deal? Ano ba ang pakialam mo? Hindi ba wala ka naman pakialam sa akin? Nakakapikon ka na. Aniya habang nakatingin sa salamin. Well, everyone who saw you now know how lovely your body is, and you want the world to see that. You want every guy on the planet Tumaas ang palad niya sa pisngi nito. Ang bastos mo. Well, it's true. Why don't you make that an exclusive thing? Bahagyang tumaas ang kamay nito upang ituro siya. Something for us. Something for us only, or maybe to other men you've been with. Hindi niya malaman kung matutuwa siya o lalo lang maiinis sa sinabi nito. You care. Hindi nito sinagot iyon. Just change. There are clothes there. Lumabas na ito ng silid pagkatapos iturong isang closet. May nakita siyang banyo roon. Nagbanlaw muna siya bago isinuot ang damit na nakita niya sa closet. May nakita siyang picture sa loob ng closet. Kahawig ni Mark ang babae. Iyon nga lang, masyadong feminine iyon. Ang hula niya ay iyon si Abigail. Pamilyar sa kanya mukha nito. Nang lumabas siya ay naabutan niya sa sala si Mark. Nakaupo lang ito sa isang recliner. Come here. Wala nang galit sa tono nito. What for? Just come here. Napabuntong hininga siya, saka tumalima. Hinigit nito ang kamay niya nang sa ganon ay mapaupo siya sa kandungan nito. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Are we okay now? He did not know how to say he was sorry. No, we're not. Say you're sorry. I am. I guess I overacted. I don't know why. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Hindi pa raw nito alam. Masyadong old school ang lalaking to. She liked it. May nabuhay na pag-asa sa kanyang dibdib. Maybe they could get along fine. Maybe she could teach him a little something. Maybe he could teach her a little something too. About life, about love, about romance, about relationships. Be it romantic or not. You could be a jerk sometimes. Hindi ito umimek, bahagya lang umiti. I am starved. Me too. I want to eat you. Hinagkan-hagkan nito ang leeg niya. Tuloy, nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Loko ka talaga. I want to nibble your skin. Would you let me? Paano siya makakatanggi sa ginagawa nito? Mabaliw-baliw na siya sa simpleng paghalik nito sa kanyang leeg. And on that recliner, they make love again. And it was even more fantastic than the first one. Kanina'y determinado na siyang huwag nang maulit ang nangyari sa kanila. Pero ngayon, nalimot kaagad niyang nagdesisyon niyang iyon. Sadyang ibang lalaking to. Siya ang tipo ng taong kapag mayroon ng kombinasyon, gawin ng isang bagay ay mahirap nang magbago ng plano. Ngunit nagawa nitong ibahin ang takbo ng isip niya. Mukhang tatayo na ito nang hawakan niya ang mahigpit ang braso nito. You're not going anywhere this time, caveman. Ang sama ng tingin niya rito. I'm just gonna make dinner. Later. Hindi na nga ito umalis sa kinaroroonan. Sa laki nito, kahit malaki rin ang recliner ay parang lumit iyon. Mas malapit sila sa isa't isa. There were skin to skin. Nakasiksik lamang siya sa katawan nito.
Gustong-gusto niya ang init na hatid nito. Ang isang braso nito ay nakayakap lamang sa kanya. I guess we're okay. Yes, we are. Natawa siya. Siya na mismo ang tumayo at dinampot ang mga damit nito. Ano man ang pagtanggi nito ay nagpilit siya na magsuot dito ng damit nito. She just felt like doing so. And then he kissed her forehead. Dinner time. Dinner time. Nang mga sumunod na araw ay si Mark mismo ang kasama ni Tara sa mga gawain. Hindi na siya pinagigising nito ng maaga. Dapat lang naman sapagkat buong gabing istorbo ito sa pagtulog niya. Kapag wala na ang crew ay kumakatok ito sa kubo niya. Kung minsan naman ay siya ang pumupuslit sa mansyon nito. Nakakasanay na rin niya ang mga gawain sa rancho. They were not that bad. Kapag nakuha na ang tamang tiyempo ay madali nang magawa ang mga iyon. Na-appreciate na rin niya ang trabahong iyon. Na-appreciate na niya ang mga hayop na kinatatakutan niya. Hindi lamang niya na-appreciate ang mga iyon, kundi nakakakain pa niya. May isang tanghali na ang ulam ay adobong palaka. Noong unay diring-diri siyang kainin iyon, hanggang sa subukan niyang tikman. Basta legs lang ang kinakain niya ay walang problema sa kanya. Basta hindi niya iisipin na palaka iyon ay madali na para sa kanyang makain iyon. It was her 3rd week on the ranch and she could say she was having the time of her life dahil marahil iyon kay Mark. Sa araw na iyon ay mayroong taga-network na mag-i-interview sa kanya maging sa mga kasamahan niya sa rancho. Maaga pa lamang ay nakhanda na siya. Nang dumating na ang taga-network ay nalaman niyang ang magsasagawa pala ng interview ay walang iba kundi si Abigail. Mabait at palangiti ito. Taliwas na taliwas ito sa kapatid nito. Bagaman ngumingiti na sa kanya ngayon si Mark, madalas ay parang suplado pa rin ang dating nito. How do you like Rancho Rocha? Tanong sa kanya ni Abigail. It's beautiful. I love the place. How about the hard labor? Natawa siya. It's okay. I'm kind of getting used to it by now. How's the landowner? Your brother, you mean? He's okay. He's cute. Do you like him? Yes, of course I do. Everyone in the ranch likes him. They adore him. They look up to him. But do you? Sure. Inutusan nito ang cameraman na i-off muna ang camera. Saka siya pinakatitigan. Natuklasan niyang kapag pala nagseryoso ito ay para ding si Mark na nakakakaba. Do you like him? I mean, is there a possibility that you two could be together? Why do you ask? I don't know. Bumuntong hininga ito. Sinanyasan na naman nito ang cameraman ay pagpatuloy ang pagkuha ng video. Panay tungkol na sa ginagawa niya ang tinatanong nito. Kung ano ang pinakaayaw niya, kung ano ang pinakagusto niya, kung ano ang pinakamahirap, kung ano ang pinakamadaling gawin. Nang matapos ang interview, ay pinuntahan na nila si Mark na ang sabi hindi raw ito papayag na ma-interview. Typically yun para dito. Suplado nga kasi ito. Kumain na sila, kasabay nila ang lahat ng crew. Sa pag-uusap ng makakapatid, ay nalaman niya na si Markin pa lang mayroong pinakamalaking share sa network bagaman hindi ito ang CEO roon. She was discovering more and more about him. Nung una inakala niyang sa rancho lamang umiikot ang mundo nito. Ngunit sa pag-uusap na magkapatid ay naging malinaw sa kanyang tutok. Tutok na tutok din ito sa ibang negosyo ng mga ito. Kung paano nito nagagawang pagsabay-sabayin ng lahat ng iyon nang hindi masyadong umaalis ng rancho ay malaking palaisipan sa kanya. She adored him more. Isang responsableng lalaki ito. May diskarte sa buhay, masarap mahalin. He got her. Alam niyang wala na siyang kawala. Hayo na siya. Sa saglit pa lamang na panahon ay nahumaling na rito kahit pa wala siyang alam tungkol sa love life nito. Umaasa na lamang siya na walang iba ito. Wala naman sigurong nobya ito. Kung mayroon man ay mukhang nasa tipo nitong hindi tatago iyon sa kahit na sino. Wala ring nababanggit sa kanya mga tauhan ng rancho. Nang magpaalam si Abigail ay pinaalala nito sa kanya ang party na inilaan ng istasyon para sa kanya pagkatapos ng lahat ng yon. Nang sila na lang ni Mark ang naiwan ay may naging tanong ito sa kanya. After all this over, what's your plan?
Same old, I have a job I got to deal with. Tumango ito. Hindi maganda ang kutob niya sa pagtango nitong iyon, pero sinabi niya sa sarili dala lamang iyon ng pag-asam niya na sana'y pigilan siya nitong umalis. Pero hindi dumating iyon. Where is he? Kanina pang hinahanap ni Tara si Mark. Bago siya umalis ng bahay kanina ay wala na ito. Ang akala niya ay nauna na ito sa taniman. Ngunit naikot na niya ang rancho ay hindi pa rin niya nakikita ito. Ngayon ay nakaligo na siya. Gabi na ngunit wala pa rin ito. Ang sabi sa kanya kanina ng isang tauhan ay umalis daw si Mark. Hindi naman nagsabi kung saan pupunta ito kaya naisip niyang babalik din kaagad ito. Pero mukhang hindi gano'n na mangyayari. Hindi man lang ito nagsabi sa kanya. Naiinis siya rito pero inireserba niya ang inis hanggang sa makabalik ito. Naghanda na lamang siya na makakain. Marunong siya magluto. Isang bagay iyon na natutuhan niya sa kanyang kapatid. Ngunit 11:11 na ng gabi ay wala pa rin si Mark. Nagpa siyang kumain ng mag-isa. Mabuti na lamang pala at sa mansyon siya natulog ng nagdaang gabi. Kung hindi, magtutungo pa siya sa bahay ni Nanay Ideng upang mahikain. Hanggang kinabukasan ay hindi dumating si Mark. Nagsisimula na siyang mabahala. Gusto sana niyang tawagan ito ngunit walang paraan. Na magtungo siya sa bahay ni Nanay Ideng ay sinabi niya rito ang saloobin niya. Nako, huwag ka mag-alala, tiyak na lumulas lang yun ay ng Maynila. Minsan kada isang buwan ay lumuluwas iyon at nagtatagal doon. Alam mo naman, marami ring inaasikaso yun doon. Tumawag nga pala siya kanina kay Amador at ibinilin ka kung ano ang gagawin mo ngayong araw na ito para sa video-video na yan. Napabuga siya ng hangin. Ni walang ibinilin para sa kanyang lalaki. Sadyang marami pa itong kailangang matutuhan sa sistema ng romantikong relasyon. Hindi niya masasabi na hanggang sa kama lamang ang kanilang relasyon sapagkat sweet sila nitong mga nakaraang araw. Hindi na rin ito nagbanggit ng kahit ano tungkol sa relasyon nila at ang hangganan niyon. In short, he stopped being a jerk. Pero hayon na naman, hindi niya alam kung kailan ba ito uuwi, kung makakauwi ba ito bago siya umalis. 4 na araw na lamang at matatapos na ang 1 linggo niya roon at hindi maaaring madili ang pagluwas niya. Bukod sa nakatakda na ang selebrasyon para sa kanya, ay naghihintay na rin sa kanya ang mga kagrupo niya. Ang kuya niya ay alam niya naghihintay na rin sa kanya. Excited na rin siyang maipromote ng reality show na iyon. Gusto sana niyang makapag-usap sila ni Mark sa kung ano ang magiging sistema nila. Hindi siya papayag na gano'n na lamang sila. Fling. No way. She had found someone she was sure she could get along with. The man might be a little rough on the edges, but he was alright. But he was nowhere to be found. Kailangan lang niyang maghintay sa pagdating nito. Sana lang ay dumating na kaagad ito. Nag-aalala na siya. Mahirap dahil sa pagbalik niya ay marami siyang kailangang asikasuhin at ayaw niyang maisip nitong huling prioridad niya ito. Lumipas sa maghapon na wala pa rin ito. Mabuti na lamang at hindi siya nauubusan ng gagawin. Kinabukasan ay ganoon na naman. Napipiko na siya. Mabilis tumakbo ang oras kapag ganoon. Para siyang hinahabol. Kaunting panahon na lamang at wala na silang oras upang makapag-usap. 2 araw bago matapos ang taping ng programa ay may mga dumating ng mas maraming crew. Abala na rin ang mga ito sa pagkuha ng interviews at dumating na rin si Abigail. Where the hell is your brother? He's in Manila. I'm afraid he won't be coming back anytime soon. Nanlata siya. Ganun na lang? Goodbye na walang formal na pamamaalam? Understood na ba yun? Bakit naman sadyang abala lang ito? Naisip niyang hindi niya kailangan mag-alala. Kapag natapos na ang taping, ay maaari niyang tawagan ito. Mabilis lang naman itong puntahan. Baka pang nagkataon lang. Kailangan niyang asahan iyon para sa isang tulad nitong marami ring mamang inaasikaso. At least, nalaman niyang wala siyang hihintayin. Nagkaroon ng kaunting piging sa pag-alis niya. Ang sabi ni Abigail ay kasama ni Nanay Ideng sa luluwas at ito ang tatanggap ng 1 milyong pisong bigay ng network para sa mga ito.
Ibinigay na sa kanya ang bag niya na naglalaman ng mga gamit niya. Kinukunan siya ng reaksyon ng kamera. For the show, she pretended she couldn't wait to go and get back her old life. Iyon nga lang, hindi niya sigurado kung may nakumbinsi siya sapagkat malayo na ron ang iniisip niya. Parang gusto pa niya magpaiwan kung hindi lamang nakasaad sa kontrata niya na kailangan niyang tapusin ang show, kabilang na roon ang selebrasyon at seremonya sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay chopper ang sinakyan niya pabalik sa Maynila. Nang makauwi siya ay nagkaroon lamang ng kaunting oras para makapagpahinga siya at pagkatapos ay kailangan na niyang dumalo sa selebrasyon. Ang kapatid niya ang escort niya. Panay ang tanong nito kung okay lang siya. Panay lang ang tango niya. Finally, they arrived in a hip bar. Doon nagaganap ang selebrasyon. Namumukadkad sa dami ng sponsors ang okasyon. Napakarami ring media personalities. Maging ang media mula sa ibang bansa ay naroroon. She was interviewed. There was a press con. Sa susunod na linggo na ipapalabas ang reality show. Na-edit na raw ang unang bahagi niyon. Kung bakit sa lahat ng iyon ay hindi niya makita ni si Abigail upang maitanong ang numero ng kapatid nito. Nang matapos ang press con, sa wakas ay nakita niya ang babae. Can I have his number? Sure. Ibinigay nga nito iyon sa kanya. But don't call him up. I think he's going to come. Ngunit pagod na siya sa lahat na nagtatanong sa kanya. Pagod na siya sa pagsalubong ng lahat sa kanya. Ay wala pa rin ang katangi-tanging taong hinihintay niyang makita. It was 12 midnight when she finally saw Mark. Mabibilis ang paghakbang niya upang marating kaagad ito. When she saw him, she wanted to slap him silly. Ang reaksyon nito ay para sa isang taong nanliligaw lamang doon, bagaman kalmado ito. He was wearing a maroon shirt and comfy pants. Natuklasan niyang kahit ano pala ang isuot niya ay bagay na rin ito. Ang tanging gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon ay yakapin ito ng mahigpit. Ang tanging pumipigil lamang sa kanya ay ang malamig na ekspresyon nito. Aren't you gonna say anything, jerk? Congratulations. That's it? Tumawa ito ng mahina. What else can I say? How about a plan? Kumunot ang noon nito. What plan? A plan about us. You friggin' idiot. I don't have any plans. The thing ran its course. Should there be a plan? God, he broke her heart with those words. Mabuti pang hindi na lamang niya nilapitan ito. Mabuti pang hindi na lamang ito nagpakita kaysa sa ganoon. The thing ran its course, ni hindi man lamang nito tinukoy ng maayos ang namagitan sa kanila. We've been together for what? Less than a month? And you're talking about plans? I'm sorry, Tara. I don't have plans. Fine. I don't have plans either. I just thought we could go on with the thing as it was very enjoyable. Bago pa makapagsalita uli ito ay tumalikod na siya. So much for plans, so much for wanting, and so much for waiting to talk to him so that everything would be in order. Everything was in order. Inilagay na nito sa dapat kalagyan ng lahat. Inilagay nito ang thing na iyon sa basurahan. Kung alam lang nitong mahalagang mahalaga sa kanya ang thing na iyon, hindi niya sinadya, hindi niya pinlano, hindi niya ginusto, pero iyon ang nadarama niya. She fell in love with the brute but he had no plans about them. Kung igigiit niya ang gusto niya, ay siya rin ang aasa sa wala. Nagpaalam na siya sa lahat. Sinabing pagod na siya. Hindi na hinanap ng mga mata niya si Mark. What the hell for? Nang makauwi siya sa bahay ay nahiga kaagad siya. She wanted to sleep, just relax her mind, but she couldn't. Umaga na rin yata siya nakatulog. Ang akala niya, pagising niya, kahit paano ay maiibsa ng sama ng loob niya. Pero naroroon pa rin iyon. Pilit na lamang niyan tinandaan ang mga sinabi ni Mark.
Maaaring may mapulot siya sa words of wisdom nito. Wala pang isang buwan, anong inaasahan niya? Tama ito, tamang-tama. Ang kailangan niyang gawin ay ipagpatuloy ang nakasanayan niyang buhay. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Bakit iibahin niya iyon, gayong iyon naman ang unang plano? May mga darating na offers. Halos nasisiguro na niyang babaha ang endorsements. She would find new things to do. She would be busy. What the hell did she need a ranch guy for? What's the matter, Tara? Napahiya siya sa mga kasamahan niya. Siya lamang ang parating sablay sa ensayo. Nakakailang ulit na sila. Hindi pa nangyayari ang ganon sa kanila. Kapang-kapanan nila ang bawat kanta. They had been playing the same songs for years now. Kung mayroon man silang bagong kanta, ay hindi rin tumatagal ng ganoon ang pag-eensayo. I'm sorry, I'm just not feeling well. You haven't been feeling well ever since you left the ranch. Are you watching the show? Your show? Ani Wendy. Umiling siya. Ayaw na niyang maalala ang palabas na iyon sapagkat naaalala lang niya si Mark. Well, it's quite obvious you fell in love with the hunk. I did not. He's a jerk. Iniwan ka? Feeling lang ang nangyari? Yeah, something like that. Well, date men. Don't worry, you'll get over him soon enough. Ano pa ba nga asahan niyang payo mula kay Wendy kundi iyon? Hindi nauubusan ng kadate ang babaeng ito. Did you talk to him? Hirit naman ni River. Yeah, and he said the thing ran its course. Asshole? Jerk! Iyon ang reaksyon ng mga ito at hindi niya masisisi ang mga ito. Tinapos na lang nila ang practice. Ang sabi ni Wendy ay susunduin siya nito sa bahay niya mamayang gabi upang lumabas sila. May double date out sila. Pinagbigyan na lamang niya ito. Baka mamaya ay umubra naman. Bandang 7:00 ng gabi nang may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya iyon ay si Mark ang tumambad sa kanya. What do you want? Tanong niya rito. It was a wonder she was not stuttering. Ang puso niya ay ganun na lamang ang pagsasal. I just dropped by to say hi and have coffee with you. Iyon lamang at siniil na nito ng halik ang mga labi niya. Mainit kaagad ang naging pagtugon niya rito. Kahit galit siya rito, ay gusto niyang madama ang mga labi nito sa kanya. Mas matindi kaysa sa galit at inis niya ang pangungulila niya sa lalaking ito. Sa nakalipas na ilang araw ay ilang ulit niyang ginustong bumalik sa rancho para lamang makasama uli ito. Kahit magkwentuhan lang sila ay okay na sa kanya. That was how much she missed him. Siyempre sinasabi ng isip niya na mali iyon, pero mahirap na hindi pagbigyan ng damdamin niya. This was the first time she had ever felt this way for someone. It was so strong. It was hard to fight it off. Mas madaling magbigay na lamang siya ng sigaw ng damdamin niya. You missed me, didn't you? Very much so. Oh, Mark. Siya na ang humalik dito. Sapat na ang pag-amin nito para mabura ang lahat ng hinanakit niya rito. At ang halikan nila ay nauwi sa kanyang silid. Hinayaan niyan saliksikin uli nila ang isa't isa. As she was coming down from her intense orgasm, her cellphone rang. Damn! Si Wendy ang tumatawag. Nalimutin niyang may lakad nga pala sila. Sinagot niya ang tawag. Ang sabi nito ay paalis na raw ito sa bahay nito. Daraanan na raw siya nito kaya kailangang ready na siya. I can't go, Anya. Why not? Because I'm doing something. Fine, don't go but we're coming over. Me, my date and yours. Nawala na ito sa linya. Tinangka niyang tawagan uli ito ngunit hindi na nito sinagot ang tawag niya. Maya-maya ay naka-off na ang cellphone nito. Tinatansya niya ang oras. Sa palagay niya ay 15 minuto na lamang at darating na mga ito.
Kilala niya si Wendy. Kung ano ang maisipan nito ay siyang ginagawa. You have to leave, anya kay Mark. What? I have a date, sort of. It's a long story. I will call you up. Ngumiti ito. No need. Please, don't do this, Mark. Do what? This is why I'm here, Tara. You're very low maintenance. You're exactly what I need. Every time I would come here in Manila, I can drop by and we can have coffee together. Asshole, jerk, bastard. Sa dami ng gusto niyang sabihin, ni isa ay walang matumawi sa labi niya. Nakamasid na lamang siya habang nagbibihis ito. Gigil na gigil siya. Inilagay niya sa likuran ng kanyang kamao sapagkat nakikita niyang nanginginig iyon. Oh please, take your time. Sarkastikong sabi niya. My date will be here anytime. Parang nananadya pang hindi muna nito sinuot ang damit. Boxer shorts lamang ang isinuot nito at humiga ito sa kama. Maybe I can wait till your date is over. Your bed is comfortable enough. I'll be waiting here, babe. Pinagdadampot niya mga damit nito. Saka walang salitang lumabas ng silid. Ibinato niya sa unang palapag ang mga damit. Magpapasalamat pa nga itong hindi niya labas ng bintana ibinato ang lahat ng iyon. Run along now. Aren't you going to dress me up? You love doing that, just as much as I love stripping you naked. My date is coming. I don't want him to see a naked guy in my house. That would make a very bad impression. Nakangising nagtungo ito sa sala at habang nakatingin sa kanya ay nagsuot ng damit ito. Just call me up when you need me again, okay, baby? I will be here as soon as I can. You're worth the trip. Hindi na niya hinintay pang marinig ang ibang sasabihin nito. Alam nito kung nasa ng pinto. Umalis itong mag-isa. Nagbihis na rin siya. Ayaw na niyang makipag-double date pero makulit si Wendy at alam niyang hindi siya titigilan nito. She wore a simple blouse and a pair of jeans. Lumabas siya ng silid nang marinig niya ang doorbell. Ngunit nasa sala pa rin pala si Mark. Why are you still here? I don't know how to open your door. It's crazy. Alam niyang nang-iinis ito. Pinagbuksan na niya si Wendy. It was a good thing her date turned out to be very good looking. Ipinakilala niya ang mga ito kay Mark. He's about to leave. I came here for coffee, the asshole said. It was great. Have fun now. Parang kay sarap batuhin nito. Talo siya kapag nagwala siya roon. Ngit-ngit ng ngit-ngit siya ngunit walang magawa. Pinaupo na lamang niya mga bisita niya. Kumuha siya ng maiinom. Nasa kusina siya na magtungo roon si Wendy. Hawak nito sa isang kamay ang medyas na parang nahuhulaan na niya kung kanino. Marks? Where did you get that? On the sofa, and Frederick saw it too. Nice. Ang Frederick ang kanyang kadate. How dumb can you get? Something happened to you and that guy? Well, obviously I don't know what to do, so shut up for a moment. Ngunit mahirap para kay Wendy ang manahimik na lamang basta. Patuloy ito sa pagtatalak hanggang sa kumuha siya ng grape sa refrigerator at ipinasak sa bibig nito. I knew that would shut you up. I hate this night. I hate him. Napaluha na siya. Si Wendy na ang gumawa ng paraan upang mapaalis ang kadit nila. Salamat naman. Hindi na niya kayang makiharap sa iba at magpanggap na okay lang siya. What am I doing here? Great. I'm talking to myself loudly, asking myself a question when I already know the answer. Napabuga si Mark ng hangin. Hindi na niya mabilang ang ganong pagkakataon ang naghihintay siya kay Tara. Magdadalawang buwan na rin siguro iyon.
Sa tuwing maiisip niya na para siyang loko-loko sa ginagawa niya, ay uuwi siya sa rancho at kapag naroon na siya ay magsisisi siyang umalis siya at babalik na naman siya sa Maynila. Napapagod na siya sa ganoong sistema, ngunit tila wala ng katapusan iyon. It seemed Tara was no longer his. Sa loob ng 2 buwan pagpapabalik-balik niya ay mukhang nakatagpo na ito ng steady date. Naroon siya sa labas ng isang restaurant, tila private eye na nakasubaybay kay Tara at sa kasama nito. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Damon. Isang direktor ito ng commercial at music video. Alam na niya ang lahat sa Damon na iyon sapagkat nag-research siya tungkol dito. Mula ng 3 beses itong lumabas kasama si Tara ay nagpaimbestiga na siya tungkol sa lalaki. He hated the fact that he was the perfect guy at bagay na bagay ito kay Tara sapagkat iisa ang mundong ginagalawan ng mga ito habang siya ay nasa mundong nasa kabila ng mundong iyon. Sa 2 buwang pagpabalik-balik niya sa Maynila ay makailang ulit na may nangyari sa kanila ng dalaga. At sa tuwi na ay tuwang-tuwa siya sapagkat alam niyang sa kanya pa rin ito. Ngunit nitong nakaraang ilang linggo, mula nang makilala nito ang Damon na iyon, ay hindi siya pinapapasok nito sa bahay nito. He was worried about it, but he couldn't do anything about it. Anong magagawa niya kung naglagay na ito ng double lock at ngayon ay sa bintana na lamang muna sumisilip at kapag nakita siyang kumakatok, kahit ano pang pagkatok ang gawin niya ay hindi na uli ito sumisilip. Hindi niya maunawaan kung bakit pa niya ginigit ang gusto niya. He was so into Tara. Pinigil niya iyon sapagkat alam niyang magkaiba ang mundo nila. Naranasan na niya iyon kay Carrie. She cheated on him. Hindi niya kayang ibigay rito ang gusto nito. Naiisip niya anuman ang magkaroon sila ni Tara ay hindi maaaring tumagal. He pushed her away. Siya rin ang nahirapan dahil ang gusto niya ay ang magkalapit sila. Ang gulo-gulo ng gusto niya. Gusto niya ito pero itinutulak naman niya ito palayo. At ngayong malayo na ito sa kanya ay pilit naman niyang gustong lumapit dito. Para siyang siraulo. Oh Tara, that man could never satisfy your needs. And you can? Anang isip niya. Sinundan niya ng tingin ito. Sumakay ito sa kotse ng kadit nito. Nakasunod sa 2 ang sasakyan niya. Ni hindi malinaw sa kanya kung ano ang gagawin niya. Laking pasasalamat niya nang ihatid na si Tara ng lalaki at hindi na ito pumasok sa loob ng bahay. He waited until the man was gone and then he knocked on her door. Bumukas iyon. Marahil ay hindi nito naisip na siya ang kumakatok. Mukhang nagulat ito nang makita siya. What are you doing here? I came to see you. Akmang isasara nito ang pinto nang ikalang niya ang kamay niya roon. It was a big mistake. Naipit ang kamay niya. Napaungol siya sa sakit at agad naman nitong binuksan ang pinto. Ikaw may kasalanan yan. Alisin mo ng kamay mo at nang maisara ko ng pintong to. Didn't I tell you never to come back? I'm just here for coffee. God, why do I have to be a jerk? Parang may sariling isip ang bibig niya. Hindi yun ang talagang gusto niyang sabihin. Parang naka-automatic mode ang isipan niya. Maybe because he knew he had lost his chance and Tara was seeing somebody else. Damn you. No more coffee? Just leave. Nang tangkain niyang yakapin nito ay itinulak siya nito. God, that hurt. Hindi na niya kayang yakapin uli ito. He was afraid she was going to once again push him away. Don't you come back. This is my last warning. I can promise you that.
tumalikod na siya. Nang makasakay sa kanyang kotse ay malakas nang nahampas niya ang manibela. Nagpasa siyang umuwi na lamang sa rancho. Ngunit hindi pa naman siya nakakapasok sa NLEX ay pumihit na siya. He couldn't stay far away from her. Maganda na sana ang mood ni Tara nang mapatingin siya sa monitor na nakatapat sa audience at makita niya sa unahan ng entablado si Mark. Mahirap na hindi ito makita sapagkat ito ang pinakamatangkad sa front row. Maliwanag din ang paligid sapagkat hindi pa nagsisimula ang concert. Sila ang isa sa mga tutugtog para sa launching ng produkto ng isang foundation. Besides, it was hard to miss him. It was as if he had some kind of powerful shield around him. Kahit isama ito sa isang grupo ng kalalakihan, ay mamumukod-tangi at mamumukod-tangi pa rin ito. There was no one else like him. And no, she was wrong to think he was garden variety jerk. He was a special jerk, the biggest one on the planet. Napansin ni Wendy ang tinitingnan niya. Oh boy, the man wouldn't stop. Inalis na lamang niya sa screen ang paningin niya. Hindi na niya kailangang isipin pa ang isang iyon. Wala rin namang mangyayari. Hindi niya maaaring paalisin ito sa lugar na iyon. Walang ginagawang masama ito. Nagsimula na ang concert. Sila ang huling tutugtog. Nang sila ang magtungo sa entablado ay naghiyawan ng mga tao. Muli ay tumingin siya sa kinaroroonan ni Mark. He was still there, of course. He was her tormentor. Nitong nakaraang ilang buwan ay parati siyang pinupuntahan nito. Coffee was the reason why. Noong una ay hindi niya matanggihan ito. Hanggang sa tanggapin niyang pagdating dito ay mahina siya. Kapag malapit na ito ay mahina siya. Kaya naman hindi na niya pinapalapit pa ito sa kanya. She was so proud of herself when she pushed him away the other day. Mabuti at natahuan nito. Malinaw kung ano lamang ang gusto nito sa kanya. Sinasabi naman nito sa kanya iyon. Coffee was what he wanted. Well, she didn't have any more beans for him. Ano ito? Swerte? Pupunta sa kanya at understood na magbigay siya? Noong isang pagkakataon ay gusto pa nitong hintayin siyang matapos makipag-date. Ang kapal ng mukha nito. He was treating her like a sex-starved woman and she figured the reason was because she couldn't say no to him. Kaya sinimulan na niyang iwasan ito. May pinakilala rin sa kanyang lalaki si Wendy at isang director. Natutuwa siyang kakausap-kausap ang lalaki. Sinabi niya ritong sa ngayon ay wala pa siyang anumang planong pumasok sa isang seryosong relasyon. The man understood. Gentleman nito, hindi tulad ng lalaking gusto niya. Hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit sa kabila ng lahat ng ipinapakita ni Mark ay gusto pa rin niya ito. Hindi na niya mabilang ang mga patak ng luha na naubos niya rito. Baka aabot na ang isang balde ang dami ng luhang naiiyak niya rito. Most nights she would yearn to be with him. Ang kaso, iba ang gusto nito kapag magkasama sila sa gabi. Visit talaga to. Hindi siya tumitingin dito hanggang sa matapos na silang mag-perform. It was the hardest performance of her life. Mabilis siyang nagtungo sa backstage at nagpaalam sa lahat. Ang akala niya hindi na siya maaabutan ni Mark sa parking area. Ngunit naroroon na ito. Hindi na siya nagtaka kung paano ito nakapasok sa eksklusibong space para sa mga artists. He owned a damn TV station. What's the hurry? Nakapamulsa ang isang kamay nito habang ang isa ay tila kalmadong nasa likuran nito. Sa pagkakataong iyon ay hindi sarcastic ang tono nito. Hindi tulad ng parating dating nito kapag nag-uusap sila. Why are you following me around? Hindi ka pa nagsawa? Ilang buwan ka na nakabuntot sa akin. I know. And by the way,
Inilahad nito ang kamay na nakatago sa likuran nito. May dala itong bulaklak. It was a single-stemmed rose. Ecuadorian rose. She was almost sure. Malaki ang bulaklak niyon. Buhay na buhay, mahaba ang tangkay. I got this for you. Are you expecting to have coffee with me because of that? No, no more coffee. Hindi niya nagawang makapagsalita. Pinagmasdan lamang niya ito. Humahanap ng indikasyon na nagbibiriw ito o may ibang agenda ito. All she could see was a man who seemed sincere in what he was saying. I don't get it. What's the snag? No snag. None at all. Inagaw niya ang rose at inihampas ng bahagya sa dibdib nito. Then, what's this for? It's for you. It's my apology. And after that, what? We're cool? We're okay? You gonna charm me once again and the coffee sessions would start all over again? No way! Napaluhan na siya. Ang lahat ng mga hindi niya nasabi rito ay lumabas sa kanyang labi. Ano bang akala mo sa akin? Bakit ginawa mo ang lahat ng yun sa akin? Hindi ako ganoong klaseng babae. Pinababa mo ako. Damn you. What's this all about? Hindi pa man siya nakakahuma ay naroon na ang kuya niya. Sinugod kaagad nito si Mark at nagawang maisandal sa isang sasakyan. Pumailan lang ang maingay na tunog ng alarm. Kuya! Tahimik lamang si Mark. Mukhang kalmado pa rin. Parang hindi iyon bagay rito sapagkat mukhang hindi ito lalaban sa kapatid niya. Anong narinig ko, Tara? Magpaliwanag ka. Anong ginawa sa'yo ng taong to? Mainit na mga mata ko rito. Kung ano-ano ang pinaggagawa sa'yo sa rancho? Alam niyang sinusubaybayan ng kuya niya ang reality show na nagkaroon ng rerun dahil marami ang nag-request. Pumalo ng husto ang ratings niyon. And Mark remained mystery to most people. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit mabenta ang show. The show showed him as this mystery man. Nakita man ang mukha nito ay bihira lang. Kadalasan side view lang ang kuha rito. Wala rin itong interview, bagaman nabanggit ito sa interview sa mga tauhan. Marami ang nagtatanong sa kanya tungkol dito. Sa katunayan, sa live interview niya ay panayan tungkol dito ang tanong ng audience. Kung ano ang sinabi ng kapatid mo, pare, totoo yon at paninindigan ko yon. I'm sorry. Idiot, sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Naundayan na nito ng suntok ng kuya niya. Galit na galit ang kanyang kapatid. Natanawan niyang palapit na rin sina Wendy. Wendy, help! Inawat kaagad nito ang kapatid niya. Siya naman ay niharang ang sarili kay Mark. Bahagya niyang siniko ito. Shut up or he'll mime you. I deserve it. At ngayon mo balak magpakabayani? Engot ka talaga. Nakakainis ka. Shut up. Binalingan niya ang kuya niya. Mukhang gusto pa ring sugurin si Mark. Kuya, stop it. Sira ulo yan. Shut up. Ani Wendy dito. So the guy behaved like a complete jerk like you. But Tara said no to him already. Only he wouldn't stop. Does he look like a loser to you? Because only losers do that for no reason at all. He owns and manages a ranch, but he spent his time stalking your sister, maybe for a good reason. Let's hear the reason now. Speak up, Mark. I guess the best explanation is I'm in love with her. I love you. Baling nito sa kanya. At ang pagpatatalak niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Maya-maya, sino man ay hindi nakapagsalita bukod kay Wendy. I knew it. Well, let's leave them now. No. Let's leave them, Lance. Saway ni Wendy sa kapatid niya.
Umalis na ang mga ito kahit parang ayaw pa ng kuya niya. Nang wala na mga ito ay hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya kay Mark. Mukhang hindi rin ito alam ang sasabihin sa kanya. Well, are we going to look at each other all night? I'm sorry. Well, you should be, but that's not what I want to hear. Explain. Explain to me why you've been a royal jerk. I thought we didn't have any future together. I mean, my life is in the ranch. Yours is on stage. I didn't want to take you away from the stage. I have been through that before. I took a woman to the ranch and she didn't enjoy it and she found someone else. And you think I'm like that woman? I'm sorry. Sira ka pala. Hindi lahat ng babae pwede mong i-categorize sa ilalim na nag-iisang salita. A rock star should never be under the category cheater. Who is she anyway? Nang banggitin nito sa kanya ang pangalan ng babae ay nabigla siya. Kilala niya ang babaeng iyon. Asawa iyon ng isang kaibigan niya. She hated that woman. And she left you for Kael? Iyon ang pangalan ng kaibigan niyang band member din. Yes, kasama ko sa araw-araw ang mga baka at kabayo. Ikaw, iba ka. You belong under the limelight. You're so fantastic. Pero hindi ko rin matiis na hindi ka habulin. Dahil hindi ko pala kayang hayaan ka na lang. I can't let you pass by me, Lara. We have something great between us. It would never deserve to be forgotten. It deserves us shown even. The Tara Mark Love Show. Natawa siya habang naiiyak. Sino naman kasi nagsabi sa'yong hindi uubra ang compromise sa atin? We can come up with a schedule. I mean, if the other dancers can do it, so can I. So can we. You mean you're willing to give me a space in your schedule? Well, what do you think? I love you too. Hindi mo ba nararamdaman? Mabilis nitong siniil ng halik ang mga labi niya. What about that guy you're saying, that director? He's just a friend. Are you sure? Yes. I'm officially your boyfriend now. But you have to pay me for being an asshole. No problem. Muli nitong siniil ng halik ang mga labi niya hanggang sa kinailangan nilang maghiwalay nang dumating ang kanyang kapatid at muli silang pinagpaliwanag. Natawa na lang siya. She was so happy she couldn't stop crying even while she was laughing. Si Mark lamang ang tanging lalaking makapagpapabaliw sa kanya ng ganoon. Mark was interviewed and it was all over the news. Ang mystery man para sa lahat ay nakilala na. Nakakatawa para kay Tara na nagkaroon pa ito ng fans club. Sinabi nito sa lahat ang tungkol sa nangyari sa rancho. Maliban na lamang syempre sa mga pribadong sandali nila. He told the world how much he loved her. And as tacky as it was, he proposed in front of millions of televiewers. It was the talk of the town. Of course, Tara said yes. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tara at Mark. At lagi po nating tatandaan, sa lugar na hindi mo inaasahan at sa taong hindi mo inaakala, dun ka pala matututo ng tunay na pagmamahal. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.